Hello mga kachika! Welcome back to my YouTube channel. So ayan, muli po akong nagbabalik dito para may ituturo na naman po ako sa inyo. Itong video na ito ay para sa mga kagaya kong makakalimutin. For like example, may lakad ka today or may lakad ka tomorrow, so hindi mo naalala at nakalimutan mo. So ayan, for this video, i-share ko sa inyo paano maglagay ng floating notes sa ating mobile phone. So ang application na ito ay libre lamang at wala po siyang bayad. So ayan, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, sumali niyo pong hitang like, subscribe, pahit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na isi-share ko dito sa aking channel. So ayan na mga kachika, huwag na natin patagalin pa. Without the further ado, just stay tuned para wala kayong ma-miss na any information. So ayun na nga mga kachika, dito tayo ngayon. So punta tayo sa ating Google Play Store. Ayan, so nasearch ko na po yung floating notes. So ito po yung itsura ng floating notes. Kung gusto niya rin po silang i-download. So dito, which is nag-update to siya ng April 7. Version 3.47 and meron na rin siyang 1 million plus downloads. So ayan, Android 6.0 and up. So dito pwede ka rin magbayad pero nasa sa inyo na rin yan kung gusto nyo or libre lang naman po ito. So na-release po ang application na ito which is June 5, 2014. So, ayan, nandito siya sa akin sa Oppo na device, naka-download. Ayan. So, i-open na po natin ang application na ito. Ayan. So, after natin siyang ma-open, so, ito po yung itsura niya. So, explore nyo po muna hanggang so, ito, i-click natin tong 3 dots. So, wala siya. So, dito naman tayo. So, meron dito nakalagay na enable floating notes. So, dito, pwede ka maglalagay ng notes. So, i-click mo lang po itong plus sign. So, for like example, lagay ko dito yung informative chika. And for ayan. And then, i-click lamang po natin tong check sa right side, sa taas. Ayan. So, meron na po tayo ditong floating notes. Ayan. So, ilagay natin. Tingnan nyo, meron na siya ditong nakalagay. So, balik tayo sa ating application. Ayan. So, dito naman, sa nakalagay dito, so, pwede ka ditong mag-upgrade sa Pro. So, may bayad to. Pero, depende na rin yan sa inyo kung gusto nyo mag-upgrade. Ayan. Pero, for me, so, free lamang tong ginamit ko as of now. Ayan. So, cancel lang natin. And then, so, that's it. Ito naman pong nakalagay dito sa gilid. Pwede mo po yan siyang palitan ng icon. So, for like example, maglagay ako ng icon na heart. Ayan. So, heart, and then, i-click lamang natin tong check sa taas. So, as you can see, napalitan na po yung ating icon na heart. So, dito pwede kang maglagay. So, dito naman, pwede ka itong i-delete. Ayan. So, balik tayo. Click lamang natin. Then, balik tayo sa ating application. So, ayan. Click natin ulit. And ito naman po dito, pwede tayong mag-change ng color. Yan ay kung gusto niyo rin. For example, so ilalagay natin to. Or, ayan. So, naging purple na siya. So, check lamang po natin. Ayan. So, as you can see, naging purple na po yung nakalagay dito sa akin. So, pinalitan ko kasi siya ng kulay. Ayan. So, edit natin ulit. And back tayo sa ating application. So, dito naman, ayan. So, naka-check na siya. And then, pwede ka rin ditong maglagay. So, meron na siya naka-schedule. So, kung ayaw niya rin naman, pwede mo rin siyang i-delete. So, ganun lang kasimple gamitin ang application na ito. So, that's it. As of today. So, maganda to siya gamitin para sa mga kagaya ko na makakalimutin. So, ayan. At kung ayaw nyo naman po dito na so pwede nyo rin po ito siyang i-hide. So, itap lamang po natin yung heart. So, hide na po siya. So, pag ibalik natin, itatap lamang po natin yan siya. Or kung ayaw nyo naman, i-click nyo lang din itong 3 dots.
3 lines. And then, lagay ka po dito. Ayan. So, kung ayaw mo naman, ilong press mo na lang po siya. And then, click. Kung ayaw nyo siya na naka-hide lang dito at kung gusto nyo rin siyang tanggalin, so click nyo na itong 3 dots. So dito, pwede mo siyang i-duplicate. Ayan. Kung gusto mo, click mo lang yung duplicate. And kung ayaw mo naman, so pwede mo rin siyang i-delete. Or pwede ka rin pong maglagay dito ng new notes. So ayan, naka-hide kasi. Pwede ka maglagay ng new notes kung gusto mo siyang palitan. Ayan. So, ayan, magra-write down ka lang. Pero kung ayaw mo na, pwede mo naman siyang i-delete sa inyong screen, sa inyong mobile phone. So, ganun lang kasimple at ganun lang kadali ang paggamit ng floating notes na ito. So, sana may natutunan kayo sa ating video tutorial for today. Bye! So, ayun mga kachika, tapos na nga ang ating mga video tutorial for today. So, kung may natutunan man kayo sa ating video or may mga katanungan man kayo, so comment down below. At ilalagay ko na rin po sa description box yung link para ma-download nyo na rin po kung gusto nyo rin maglagay ng floating notes sa inyong mga cellphone. So, take note lang, hindi ko alam kung pwede to siya sa iOS user. So, dito, kasi Android yung gamit ko, which is compatible siya sa Oppo, Samsung. Ayun lang naman yung phone na meron ako. Ayun. So, ayan, kung marami pa kayong katanungan, so i-comment nyo lang at bigyan ko ng sagot for ating next video. Ayan, thank you so much for watching mga kachika at hope sana may natutunan kayo sa ating video for today. Bye! See you next time. Have a good day. Stay safe. God bless and see you on my next vlog. Bye mga kachika!